Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Indirect contempt laban kay SP Soto, formal nang inihain sa Supreme Court. Formal nang naghain ng indirect contempt petition ang isang grupo ng mga abogado laban kay Senate President Vicente Tito Soto sa Korte Suprema nitong Biyernes. Pinangunahan ni Attorney Ferdinand Topacio ang grupo na nagsampa ng petisyon kaugnay ng umano'y mga pahayag ni Soto laban sa desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga abogado, ang ilang naging komento ng Senate President ay maituturing umanong public scorn o lantad na paglapastangan sa hudikatura na lumalabag sa inaasahang respeto sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Mariin namang kwinestyon ni Senate President Tito Soto kung bakit siya lamang ang nahaharap sa indirect contempt petition kaugnay ng kaniyang mga pahayag sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Soto, hihintayin muna niya umano ang opisyal na kopya mula sa Korte Suprema bago siya magbigay ng formal na sagot. Ayon pa kay Soto, kung siya ay pananagutin dahil sa kaniyang mga komento, dapat ding isaalang-alang ang kaparehong opinyon ng iba pang legal expert na pumunta na rin sa naturang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging opisyal na aksyon ng Korte Suprema at ang susunod na hakbang ng kampo ng Senate President. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para naman sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ako lang ba? Sabi ni Tito Soto. Nagtataka po kung bakit siya lang ang kinasuhan, no? Ito po, maraming kinwestiyon ni Senate President Vicente Tito Soto III. Kaya pala III na to si Tito Soto. Yung lolo niya ay si Vicente Soto. Kung bakit siya lamang naharap sa indirect contempt petition kaugnay ng kanyang mga pahayag sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito po ang sinabi ni Tito Soto, hihintayin ko muna ang opisyal na kopya mula sa Korte Suprema bago ako sumagot, kung sakali. Pero paano naman ang kapareho ko ng pananaw tulad nila retired SC Justice Adolf Ascuña, Father Ranhilio de Aquino, UP College of Law Associate Dean Paulo Yameses, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santamaria, Manolo Quezon III, ba? At iba pa na nagturo ng umano'y mga factual errors ng desisyon at posibilidad ng judicial legislation. Ako lang ba? Ayan po ang katanungan ni Tito Soto. Okay, sagutin po natin yung panlilinlang nito ni Tito Soto. Totoo po na yung mga binanggit ninyong pangalan, nabasa ko yung ilan dyan at narinig yung kanilang mga pananaw, yung judicial overreach, no? Okay po yan. Totoo yung sinasabi mo. Merong mga tumututol na mga din ng mga kung ano-ano at dating Supreme Court Justice. May mga tumututol sa naging pasya ng Supreme Court. Normal po sa mga justices ang tumutol. Kaya nga po may dissenting opinion eh. Katanggap-tanggap po yan. Lalo na kung mga retired justices na yan. Opinion lang nila yan eh. Yung mga retired justices po, opinion po ang tawag dyan. No? Pero po, kung sila po ay justices pa rin po, sila po yung halimbawa, ang butuhan po, kasi 13, di ba? Halimbawa po, ang butuhan ay 9-4. Yung 9 po, yan po yung hatol ng Korte Suprema. Yung 4 po, ibig sabihin po nung 9-4, hindi po unanimous, may 4 po na hindi sang-ayon sa majority. Pero, ang pasya po ng Korte Suprema sa 9-4, yun po yun, yung kung ano po yung sinabi ng siyam. Kaya po yung 4, susulat po sila ng dissenting opinion. Hindi po yung dissenting na disente yung opinion nila natutol sa nakakarami. Normal lang po 'yan. Ang hindi normal, yung kutsain mo yung Korte Suprema. Ang hindi normal, yung manawagan ka na magtsatsa kayo para baguhin yung sinabi ng unanimous. Tito Soto, ito po ay unanimous decision ng Korte Suprema. Yung pagbabaliwala mo, the way you talk about the decision
Yung walang galang mo, binabaliwala mo. Hindi ka nag-opinion na gumagawa ka ng hakbang, sila po opinion nila, hindi sila sang-ayon. Etong lahat ng to, pero hindi po nila binastos ang Korte Suprema. Ikaw, may hakbang kang ginagawa, may mga pinopose ka na para baguhin yung pagpapasya ng Korte Suprema, magtsatsa tayo. Sinabi mo pa, para lang baguhin yung desisyon ng Korte Suprema. Yan yung pagkakaiba nyo. Yung iba, dissenting opinion. Yung iba, hindi po dissenting opinion na opinion lang po nila sa sarili nila yun. Wala pong masama, kumontra ka. Pero hanggang opinion lang sila, ikaw, nanawagan ka na magtsatsa ka para baguhin yung pasya ng Korte Suprema. Iba yung level mo. Annoying ka. Annoying yung pagkakasabi mo eh. Parang sinabi natin na pwede nating yung pagpapasya ng Korte Suprema, pwedeng baguhin natin yan. Manawagan lang tayo ng tsatsa. Mabuti na lang. Mabuti na lang wala kang follower. Mabuti na lang naluklok ka dyan dahil gusto lang nilang mapigilan yung mga kapwa nila magnanakaw na ma-expose. Hindi ka naman ginusto talaga ng mga tao eh. Yan po kitang-kita. Kung may follower ka, meron na sana nanawagan ng tsatsa. Kasi yun yung panawagan mo eh. Tito Sen, unawain mo yung sinasabi namin. Kaya ikaw lang ang dinimanda, wala kang paggalang sa Supreme Court. Lahat sila nagsasabi, bagamat tutulpo ako, wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod. Yun yung pagkakaiba sa'yo. Tutol ka na, gagawa ka pa ng paraan para baguhin, mabago, yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya karapat dapat kang kasuhan ng indirect contempt katulad ng kinaso at nakonvict po ang lolo niya. Inaatake mo tsaka ang taas ng posisyon mo. Alam mo ba yun? Napakataas ng posisyon mo para i-disregard yung hatol ng Korte Suprema. Para saan? Kasi yung amo mo na taga House of Representatives, di ba? Mahihirapan na magpapirma uli ng kasindami ng pumirma nung nakaraang taon. Bakit? Mas tuso sa inyo yung mga taga House of Representatives eh. Bago pumirma, alam na. Sa amin ba galing yan? Galing yan kay Chanco. Bakit hindi pinapalaya si Chanco? Sasabihin nyo, hindi naman totoo yun. Paano hindi totoo yun? Bakit wala nagpapalayas kay Chanco? Kay Toby Chanco? Bakit hindi man lang siya sinususpende kung hindi totoo yung sinasabi niya? Bakit walang kumukontra na hindi totoo na nabayaran kami? Hindi niya ba naisip yun? Ganyan na kagarapal yung mga yan. Sinabihan na sila, kung ako yun, sinabihan ako na binayaran kayo ng 150 million. Puta, papalag ako eh. Kung hindi ako nabayaran, pumirma ako. Papalagan ko talaga. Bakit walang pumapalag ni isa? Parang sinasabi nila, normal lang yan dito. Ano ba kakaiba dyan? Bakit namin papalagan yan? Kung labasan ako ng ebidensya na tumanggap ako. Diba? Yun na yung pinagtatanggol ni Tito Soto, hindi yung Senado. Ang Senado kasi, sa impeachment, ang Senado po ay mga judge. Takanta nga ako sa'yo, Tito Soto eh. Pinapakita mo yung pagiging tuta mo talaga eh. Akalain mo, nagreklamo sa Supreme Court? House of Representatives? Yung nag-memorandum po, reconsideration. Yung nagreklamo at humingi ng motion for reconsideration, mga House of Representatives, tinanggap nila lahat eh. Si Bo GD, Speaker of the House, na hindi po nagsalita laban sa Supreme Court. Ikaw na dapat wala kang pinapanigan dahil judge ka, ikaw yung dakdak ng dakdak. Kaya ako tatanungin, nararapat ba? Nararapat po yan. Karapat dapat sa'yo yan. Makasuhan ka. Karapat dapat sa'yo matanggal ka sa Senate President. Dahil katulad ni Auntie Claire, kahihiyan ka rin.
O yan, pinalala. Yung sitwasyon sa China, binantaan na kayo. Kaya nyo ba yung milyong mga trabaho, mawawala ng milyong trabaho, mga Pilipino? Kaya mong suportahan sa sweldo mo? Hindi, di ba? Tayo rin, ang mga problema, buong Pilipinas. Yung dakdak ni Tito Soto at ng kanyang mga senador, mamumblema lahat yung buong bansa. Okay. Punta na po tayo rito sa ikatlong topic natin. Ang ganda ng pagkakasabi rito ni Auntie Claire, no? Nagtataka po si Auntie Claire. Bakit ang taas sa survey ni BP Sara, no? Parang kababalaghan na. Basahin lang po natin 'to, no? Sabi po ni Auntie Claire, saan nagmumula ang rating na ito? Hinahanap din po namin. So sana ang mga survey ratings na ito hindi magsilbing panlilin lang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hindi po dapat maging instrumento ng panlilin lang ang survey ratings sa katotohanan. Ang tindi ng mga binitawan, no? Okay lang po yan kung ang kinakantsawan niya pong survey rating, yung mga bagito pa. Halimbawa, yung mga numero, yung mga Octo Arts Dancers survey, yung mga Publicus Asia. Yan, mga bagito po yan. Okay lang po yan. Kasi, syempre, kukwestiyonin mo. Pero SWS, at saka Pulse Asia, kukwestiyonin mo yung mga yan. Wala ka pa sa politika. Nagsasurvey na yung SWS at saka Pulse Asia na yan. Meron na silang track record. Auntie Claire. Hindi po yan gagawa ng survey para wasakin nila yung track record nila dahil mawawalan po sila ng kredibilidad. Alam nyo ba yung mga survey company na yan? Umaasa yan sa kanilang kredibilidad. Malaki kinikita nila sa survey, correct. Malaki po kinikita nila sa survey. No? Kasi po, kredibilidad po yung puhunan nila. Sino karamihan na gumagamit ng survey? Mga politiko. Lalo na po sa local. Nagbabayad po yung mga politiko sa local para malaman nila saan sila mahina, saan sila malakas. Very practical po yung pagkakaroon ng mga survey company. Malaki po kinikita nila. Opo. At ang puhunan nila, yung kanilang integrity. Kaya yan. Pag yung Pulse Asia at SWS, kahit po kayo ay tutol sa mga yan, may kredibilidad po yan. Kukwestiyonin mo, sino ka para mag-question sa SWS? Bakit walang nagko-question ng malalaking grupo sa mga survey ng SWS at saka Pulse Asia? Yung kredibilidad nila, mas credible pa sa mga magko-question. Ikaw ba, may kredibilidad ka ba? O, ikalawa, alam mo, Auntie Claire, yan po ang patunay, kung nagtataka ka bakit mataas sa survey si BP Sara, yan po ang patunay na detach kayo sa Malacanang sa pananaw ng mga tao. Kayong mga taga Malacanang, hindi kayo nakakawala. Uso yan ngayon, di ba? Yung nasa bubble kayo. Echo chamber. Kayo nagbubulahan. Ang galing ng Pangulo. Mahal ng tao ang Pangulo. Ang husay ng Pangulo. Yun lang naririnig nyo lahat. Tawag dyan, echo chamber, doon kayo nabubuhay. Lumabas kayo sa echo chamber nyo, isinusukan ng mamamayan ng administrasyon na to. Saan ka nakakita? Sa administrasyon na ito, masyadong laganap ang korupsyon. Pinakamalawak, breaking all records. Pinakamalawak na korupsyon na naranasan ng Pilipinas ngayong administrasyon. Tapos sasabihin ng mga nasa administrasyon, ang Pangulo nga lang ang tanging Pangulo na direktang lumaban sa sa korupsyon. Anong uring utak yan? Magtataka pa ba kami sa inyo kung sasabihin ninyo na ganun ang mentalidad nyo? Correct, may sarili kayong mundo. Hindi kayo normal lahat mag-isip. Maski po yung mga hindi rin normal yung mga vlogger, alam po nila. Kasi kahit papano, hindi naman po mga ultra-millionaire yung mga yan. Na hindi na po nila alam yung pananaw ng masa. Alam po nila. Wala na nga nagkakali survey sa inyo eh. Bakit? Biruin nyo yun. Sa panahon ninyo laganap, detach na kayo sa nararamdaman ng tao.
Nagtataka daw si Anticler eh. Panay daw trabaho ni Marcos. Si BP Sara daw hindi nagtatrabaho. Bakit ang taas daw ng survey? Masyado kayong detached sa mga pananaw ng tao. Kaya kahit mahirap na yung buong Pilipinas, galit na yung mga tao, nakikita pa rin namin sa inyo, panay pa rin concert ninyo, panay pa rin kasiyahan dyan sa palasyo. Tapos naghahanap kayo, bakit si Vice President Sara Duterte ang taas? Bakit negative si BBM? Bakit si BP Sara ang taas ng survey? Hindi ko makakalimutan yung halimbawa mo, Anticler eh. Lumabas ka sa bahay, wala naman ang hold up sa'yo. Pumunta ka sa palengke, wala naman nagsasaksakan. Yun yung batayan mo. Na maganda ang takbo ng Pilipinas kasi lumabas ka sa bahay mo, hindi ka na hold up. Nagpunta ka sa palengke, wala ka nakita nagsasaksakan. Yun ang batayan mo. Kaya magandang patakbo ni BBM sa Pilipinas. Inin niya. Detach po kayo sa katotohanan. Isinusuka po kayo. Yung buong gobyerno ninyo, lahat ng tao na nakakausap ko. Wag na, hindi naman lahat siguro. 98%. Baka may natitira pang 2%. Nagtataka sila. Bakit daw negative si BBM? Ang sipag-sipag. Katunayan, nagkakasakit na po sa kasipagan. Hanggang madaling araw daw gising. Nak ng pupa. Taga Malacanang, doon ka ba nakatira? Alam mo na, hanggang madaling araw nagtatrabaho. Okay. Saan nagmumula? Meron pa siyang sinabi. Asan na ba yun yung sa buitre-buitre? Hindi ko yata natantosan. Ito po. Sabi nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama pero walang gawa. Imaginein mo yan, nasasabi mo yan, Anticler. Alam mo ba si BP Sara? Gustong-gustong tumulong nung simula. Gustong-gusto niyang tumulong kay BBM. In fact, kaya nga siya may confidential fund eh. Dahil yung confidential fund niya sa Davao, ginamit niya yun para maging insurgent-free yung Davao. Gustong-gusto niyang makatulong. Kaya siya nag-request ng confidential fund para makatulong siya sa laban sa insurgency. Pero anong ginawa ninyo sa confidential fund ni BP Sara? Gustong-gusto niya makatulong. Nung DepEd siya, kaya siya humingi ng confidential fund dahil merong pagkakagastusan na hindi kaya ng normal na budget sa DepEd. Halimbawa, yung problema sa droga, nakakapasok yung droga sa eskwelahan. Ang mga eskwelahan po, ang mga principal, mga public school officials, ano ba ang kakayahan nila para tugisin ang mga nagtutulak ng droga doon sa eskwelahan nila o sa malalapit sa kanilang eskwelahan? Di po ba? Yan yun. Yan gagamitin. Pagre-recruit ng mga insurgent, dyan po ginagamit binulgar naman ni BP Sara yan. Gusto niyang maawat yung recruitment ng mga estudyante. Kaya may confidential fund. Yung pong mga ginu-grooming na bata ng mga matatanda sa eskwelahan, mga teacher, mga Johnny Baby, mga Jaguar. Yan po ang paggagamitan ng confidential fund. Pero anong ginawa ninyo? Gusto makatulong ni BP Sara. Ayaw niyang lumaganap ang droga sa eskwelahan kasi DepEd siya. Ayaw niyang lumaganap ang recruitment sa eskwelahan kasi DepEd secretary siya. Ayaw niyang lumaganap na yung mga estudyante natin ay napagsasamantalahan.
Kasi DepEd siya. Anong ginawa ninyo? Inintrigan ninyo yung confidential fund. Tapos sasabihin mo ngayon, emotional, vulture siya, para siyang buitre. Na wala naman nagagawa para tulungan si BBM. Tama ka. Kung ang ginagawa lamang ng administrasyon ay magnakaw, talagang walang tulong si BP Sara dyan. Dahil ayaw ng mga Duterte ang magnanakaw. Pero kung kapakanan ng bansa, napatunayan na natin sa simula pa lang. Gustong tumulong ni BP Sara. Pero anong ginawa ninyo sa pagtulong niya? Inintriga nyo. Kung nasunod lang sa DepEd si BP Sara, di na sana makakapag-recruit ng mga future insurgent sa loob ng eskwelahan. Meron ba kayong katapat na proyektong ganun? Wala. Tapos isisihin nyo si BP Sara? Okay, isa pa. Eto, tatapatin ko na kayo ha. Bakit si BP Sara umaalagwa? Ang taas-taas na rating, lahat basura ang tingin ng tao. Sinusuka ng tao, ng mamamayan. Ito po, real talk tayo. Sinusuka ng mamamayan itong gobyernong ito. Lahat ng political na grupo, maski yung mga nagsasabi na sila ay anti-corruption, pro-people, katulad nila Kiko, nila Dilima, grupo ng mga makabayan, grupo ng nila Risa Ontiveros. Lahat sila nagsasalita na anti-corruption. Pero sino lang po ang kalaban totoo ng korupsyon? Sino lang ang nakikita ng tao na kalaban ng administrasyong ito? Mga Duterte. Walang ibang option kung ayaw sa gobyernong palpak, Duterte ang katapat. Nagtataka kayo bakit? Oh, ang gandang ano nun. ang gandang political slogan nun. Kung ayaw sa gobyernong palpak, Duterte ang katapat. Walang iba eh. Walang ibang option ng tao dahil nakikita nila na tanging Duterte lamang, mga grupo lamang na align sa Duterte, mga personalidad na align sa Duterte, ang tunay na nagpo-point out na corrupt ang gobyernong ito. Mga Duterte aligned personality langs. Kasi personalities dapat eh. Hindi ko nalagyan ng S. Personality langs. Di po ba? Paano hindi tataas ang rating ni BP Sara? Eh siya yung nakikitang leader. Siya yung sinasabing leader ng mga iba't ibang grupo na anti-corruption. Ngayon, nalantad na po lahat yan. Grupo nila Cielo Magno, grupo ng mga apo ni Cory, grupo nila Dilima, nila Leni Robredo, nila Kiko, Bam Aquino, grupo nila Risa Ontiveros, nila Tinyo at ng Makabayan. Lahat sila. Na-realize ng mga tao, kampi pala lahat to kay Marcos. Never again kami sa inyong lahat. Mga lintik kayong mga Marcos Aquino kayo. Dekada nyo ng pinahirapan ng Pilipinas. Kayo pa rin hanggang ngayon. Kayo pa rin ang mga salot. Nagkakampihan pa kayo ngayon ha. May nagpo-propose nga. Bam Aquino raw at BBM ang magandang tandem. Kasi Aquino at Marcos. Yan lang daw makakatalo sa Duterte. Magsanib yung Aquino at Marcos. Magsanib na kayo lahat. Ganito na lang partida, tumakbo kayo lahat, pagsama-samahin nyo boto nyo, Comelec, partida na na. Laban sa boto ni BP Sara. Ewan ko lang kung manalo kayo lahat. Okay na, yung apo. Ha? Para kayong mga kate sa likod. Nagtataka ka, Auntie Claire, kung saan nagmumula yung mataas na rating ni Inday Sara. Si Inday Sara lang ang nakikita ng pag-asa ng mga tao para makaahon dito sa kabulukan na to. Si Inday Sara lang ang nakikita ng mga Pilipino na tanging pag-asa ng Pilipinas. Yan ang real talk sa inyo. Mga demonyo.
Kung kayo lang ang aasahan ng Pilipinas, yung mga kaalyado ni Marcos ngayon, sila Hontiveros, sila Leni Robredo, yung mga Remulla at mga Tulfo, wala pong pagkaibayan. Wala pong pinag-ibayan ngayon. Baka mas worse pa. Kung nagawa nilang ipagtanggol yung very obvious na mga nakawan, ipagtanggol yung very obvious na mga corruption, wala pong pag-asang Pilipinas sa inyo. Ay nihahain ninyo. Ang nakakatawa tong grupo ni Hontiveros eh. Tapos tuwan-tuwa sila dahil inatake daw ni BP Sara si Hontiveros. Threat daw kasi si Hontiveros kaya inatake. Si Anticler ba threat? Si Trillanes ba threat? Si De Lima ba threat? Kaysa idemanda kayo ni BP Sara, hindi po sanay yung mga Duterte magdemanda sa salitaan. Hindi yan katulad ni Kiko Pangilinan na mahilig magdemanda. Kasi banban. Sumuko nga sa debate kay Cayetano eh. Di na ako sasagot. Puta, tampuhin. Kala mo namang gwapo. Nagtampo na, hindi na rin sasagot. Eh ano ngayon kung hindi ka sumagot? Pag mumukha mo, sagutin mo. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.